merong isang mini-ministeran, pumunta yung seaman, sabi niya sa kanya, Pastor, patawarin mo ako. Mababahay ako, ang bait ng asawa ko. Yun. Sabi na, walang problema, patawarin ka ng asawa mo. Nagkataon rin isang pastor, na kinonsilan mo yun, asawa mo, patawarin mo na yun ha. Pinatawad niya, brad eh. Ano dito ang pinapakita? Maganda itong pinapakita eh. Hindi yung gusto, yung gagawin mo. Kasi yung gagawin mo worldly, at hindi mo iniisip yung end. At pagdating gigirahin mo, di ba, kutsilyoin mo lahat. Lahat ng gagawin mo. Totoo lang, gagamitin natin yung gusto ng Diyos. Pag ni-reverse mo, di ba makonsinsang lalaki? Even sa babae, makonsinsa rin. Bait ito ng husband ko. Napaka-importante na tayo isipin natin yung ano ba ang gagawin ng Lord? Ano ba yung gagawin natin para yung end? Tama. Yan ang gagawin natin. Sabi nito, in 1 Peter, the Lord says, wife, submit to your husband, even that your husband is not a believer or speak of the word of God. Di ba ba? Submit. Kahit hindi pa sa believer, submit ka pa rin. You need to submit and do not let your beauty merely external. Di ba? 16 years old eh, ikaw mag-skirting ka rin pag one sa kanya, talo ka talaga eh. Meron nga kasabihan na, sabi doon, yung matatandang tree raw, yung tree, labas na raw ang ugat eh. Yung kasabihan, hindi ka makalaban talaga eh. Gagawin mo yung ano tawag, yung weapons ng mundo, patay ka. Oo. Di ba? Patay ka talaga. Pero gagawin mong weapons ng Lord, naku, love, galing. Ang husband mo, iyak yun, konsinsa, grabe. Pero pagdating pa lang, asikaso, ako nagpapasalamat talaga, hindi na ako naglilinis ng bahay pagdating mo. Ayan, gusto ng misis ko, ito pang linis. Sige, bili kagad yan, bili. Basta pang linis. Sabi ko, hallelujah, praise the Lord. Anong magagawa sa isang lalaki na hindi maniniwala sa Diyos? Ano bang gagawin ng isang lalaki hindi naniniwala sa Diyos? Karamihan talaga, ano? Posible, ng babae. Hindi naman niwala sa Diyos eh. Kahit nga, believer nga eh. Hindi naniniwala, kahit naniniwala sa Diyos, ng babae rin eh. Anong gagawin ng ano? Nangyari po yun. As wife, you need to exhibit character. Kadalasan ng mga husband na tukso sa mga bata pa na edad. Ngayon, sinundan mo nga, alam mo, ang importante tingnan mo yung dulo. Yan ang pinapasabi ngayon sa atin ng Panginoon eh. Kasi, pag hindi mo titingnan ng dulo, at emosyon mo lang ng imabaw, at saka nagdesisyon ka, tapos ka, brad. Sabi mo, sige, i-resign na ako. Marami namang kampanya, resign! Resign! Di ba? Emosyon eh. Kasi bakit pinagalitan ng boss eh? Resign na. Nag-resign nga, wala namang malilipatan. Kasi emosyon eh. Di ba? Ikaw, banatan ka, ganun. Oh Lord, ikaw na lang bahala sa kanya. Hindi mo maganda, tuloy ka sa trabaho. Gamitin mo yung weapons ng Lord. Ibang paraan ng Diyos eh. Iba talagang paraan ng Diyos. Lahat tayo gusto naman natin, hindi ba? Mga binata hindi pangit ang mapangasawa natin. Gusto naman natin magkaroon ng kinabukasan ng ating pamilya eh. Kaya ngayon, desisyonan mo na. Hindi ba? Desisyonan mo na. Isirahin mo ba pamilya mo? Hindi. Pag-isipan mo na maigi. Isipin mo, anong resulta? Begin with the end. Yun ang number 1 rule. Begin with the end. Matthew chapter 7 verse 34. Ganun pa rin yun. Begin with the end. So wide. Maraming choices. Marami ang hindi iniisip ang dulo, kaya kapamakan sa dulo. Wide. Diba? Hindi na isipin ang dulo. Ura-urada na lang eh. Sabi doon, so wide daan, maraming choices. Marami ang hindi nag-iisip ng dulo, kaya kapamakan.
Diba? Many will enter it, but the gate is narrow and the way is narrow, leads to life, and there are few finds it. You just listen to the Lord. Isa lang ang paraan ng decision, paraan ng Diyos. Gusto mo magandang decision mo, paraan ng Diyos, isipin mo. Kung distraction, kasi pag nagpili ka at mali yung decision mo, ikuan mo na yun, tawag, isapir mo na siya. Kaya huwag ka pumili ng good, bitter, pumili ka na ng the best. Bakit gusto mo yung, bakit gagawin natin ang gusto ng Lord? Kasi ang Lord nakakita ng future natin eh. Omniscient nga siya eh. Kaya sinasabihan tayo, ito, kasi ito yung kapamakan. That is the general only, but if we speak something toward their eternal destiny, there are two things to consider. Eternal destiny. Distraction. Isip natin, distraction, tawag, nasira sa habit. Diba? Pobre, hirap, distraction talaga. Wala talaga kung tawag. Yun iniisip natin, pero yung sinasabi dito ng Lord, ibang distraction ito. Not just a bad future or poverty, what kind of distraction are talking about there? Eternal death in hell. Diba? Wala sa iyo mga bagay ang Diyos. Nakakilala ka, at dahil malakas yung flesh, malakas yung kaibigan, doon ka. Mali naman desisyon eh. Tanong, yun ba yung pinapagawa sa Lord? Eh Lord, birthday niya eh. Inuman ng sadike eh. Diba? Pwede ka naman sumama eh. Sabihin mo, soft drinks lang ako. Diba? Napasaya mo ng Lord, napasaya mo pa siya. At huwag ka magstay doon. 1 hour siguro. Bye-bye. Pagpipray mo pa siya. Okay, ito yung best friend ko. Nagbago na talaga. But many people don't believe that there is hell. So they will tell you will know only if there are there already. Maraming tao eh. My blood. Malalaman mo lang pag namatay ka na. Pero tayong believer, alam na natin eh. Jesus Christ Himself tell that there is a hell in the parables of rich man and Lazarus. So sinong paniwalaan mo? Yung karamihan ng tao na walang hell o walang Kristo, sinong paniwalaan mo? Mark chapter 9 verse 43. If your hand cause you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life crippled than having 2 hands to go to hell. Into the unquenchable fire. Grabe, hindi na mamatay na apoy. Grabe. Kaya ingat tayo kasi maraming tao hindi pinag-isipan ang dulo, ang eternity. Ngayon lang pinag-isipan, nagpakasaya. Hindi pinag-isipan talaga yung eternity. You may enter in Broadway or wide. Kasi masaya eh. Hindi nila pinagsan ang dulo ng kanilang buhay. Ano bang ginagawa sa Broadway? Masaya, di ba? Kantahan, awitan, sayawan, kasiyahan, so you can do anything you want. Dapat hindi lamang pinag-isipan ang dulo ng buhay mo, kundi anong mangyari sa dulo ng buhay mo. Hindi mo lang isipin anong mangyari sa iyo sa dulo ng buhay mo, kundi kung nandoon ka na. Sabi ng Lord, ang unquenchable fire. Unquenchable fire, hindi hindi huminto ng fire. We will go deeper. Grabe ang Broadway talaga, wide. Kasi you can do anything you want. Hindi mo pinag-isipan yung buhay mo, anong mangyari sa iyo sa dulo. It is unquenchable fire that is Jesus Christ described. Verse 44, sabi where their worm does not die. Verse 45, your foot causes you to stumble. Cut it off. It is better to enter life lame than having 2 feet to be cast into hell. Verse 46, where their worm does not die. Ganun katindi. Yung lugar yun. Iba pala kung nagkamali ka ng ng pagpili, ang buhay mo dito pakiwara, at ang buhay mo pa rin doon sa hill. Ito yung madadatnan mo. Verse 4, where the room does not die and the fire is not quenched. Verse 4, if your eyes causes you to stumble, throw it out. It is better for you to enter the kingdom of God with 1 eye, having 2 eyes to be cast into
into hell. Sabi nito, if your hand causes you to sin, cut it off. Anong kaseryoso, Brad? Diba? Ito kunyari, ano tawag ng dakaw? Cut it off. Diba? Babalik kayo sa next week, putol na. Pastor, sabi mo cut it off, putol na eh. Hindi ganun. Ito yung pagkapaliwanag. Baka putulin nyo ha. Meaning, anything that causes you to sin, cut it off. Ganun yun. Kung palahilig ka ng porno, cut it off. Diba? Kung ano, palahilig ka magchismis, diba? Chinichismis mo kasamaan mo, pastor mo, o mga worker, cut it off lahat. Kung ito stumble. Ano ba ang mga kasalanan? Ano ang ibig sabihin? Hindi yung kamay. Lahat ng bagay that causes you to sin, cut it off. Yan ang meaning noon. Ang Diyos ay mapagpatawad, pero there is general horror. There is destruction, it will be happen. Sinong dito? Diba? Ang Diyos ay pag-ibig, pero hindi niya, palampasin ang tao nagkasala sa Kanya. There is destruction, it will be happen. Verse 48, where their worm does not die, and the fire is not quenched. Verse 49, for everyone will be salted with fire. Biruin mo, aasinan ka ng biruin mo, budburan ka ng asin. Grabe talaga ito. Ibiro ito. Kaya ayaw ng Lord mangyari ito sa atin. Ayaw ng Lord mangyari ito sa atin. Ito basahin ko yung story ito para makita pa na story ng isang former church minister. Basahin ko lang sa inyo. Destruction. Grabe nung ipik pala. Hindi lang yung earth, meron palang ipik sa kabilang buhay. The story of a former church minister. Maganda ito. Makunan natin ito ng aral. Dr. Jack Hyles is very serious to win the souls. Was invited by Dr. Evie Hill. And Dr. Evie Hill said, bakit ikaw panatiko ka to preach the gospel at mag-win ng kaluluwa? At kinuwento niya kay Dr. Evie Hill. Isang araw, nagising ako sa silid ng aking kapatid na babae at nakita ko siyang pawis na pawis. At talagang hysterical. Ano nangyari sa iyo? Ano nangyari? Sabi ni Dr. Hill, ano nangyari sa iyo? Naginig pa ba? Nababangungot ka ba? Kuya, totoo. Anong pinagsasabi mo? Sabi ng kapatid niya, galing ako sa impyerno. Sabi niya, anong impyerno? Ano ba? At sa malayong milya at lumipas ang tingkad ng mga liwanag at lahat ng panlilinglan ng katawan aking nasaksihan. Meron isang lugar na talagang karumal-dumal, nakakatakot. It's nothing but a desolation and hopelessness. I walked towards the gate of hell, knowing that I will never free again. And I got to that gate of hell, and the keeper said, hold it! And I stood outside the hill, and I saw people whose faces are twisted. Grabe. Tongues were thick, eyes bulging, and hands split. I said, sir, sabi niya sa gatekeeper, please lift some air in. And the keeper said, there is no air in hell. And cancer, let them drink water. And he said, there is no water in hell. Then I said, if that's true, let them die. And he said, there is no death in hell. Then I said, if that's true, my God, how long will this appear? And he said, forever and ever. Hell has no exit, and there is no death. Grabe pala, no? Matindi ito, eternal kaya, eternal eh. Nakakatakot. Pag nagkamali ka desisyon at hindi ka magtuloy-tuloy sa Lord at sinundan mo na yung mundo, ito mangyayari sa iyo eh. Hindi ko kayo tinatakot ha. Ito, tinestify ng isang senior pastor sa kapatid niya. Real ito nangyari. How long they will suffer? And said, forever and ever. Hell has no exit and there is no death. She just said, I turned to live, I saw my dad. Ha! My dad! Sabi niya doon. Grabe. In hell, because he never got around the very important things about God. He scolded us, he fed us only,
He never got around to say yes to Jesus. And Dr. Jack Hell concluded by saying, I win souls every day, so that nobody else that I share will go to hell. Sana ganun ang maging kapwa natin at goal. Huwag mo hintuan yung isang kaibigan mo. May nilagay ang Diyos sa iyo kaluluwa, iwin mo sa Lord. Kasi ito mapupuntahan niya eh. Sabi ni Dr. Jack Hale, sabi niya, every time soul pass me, I win it for the Lord. So that all the soul that pass me, there is no one will go to hell. Can we put that in our heart? Kaya in-encourage namin kayo, lahat ng mga pastor in-encourage kayo. Mag-aaral kayo ng evangelism everyday. Ibito. Sacrifice lang kayo ng time. Evangelism everyday. Sacrifice lang kayo ng time para ano? Kagamit-gamit kayo ng Lord. Mga kaibigan mo, katrabaho mo, siran mo. Sa totoo lang, marami na ako nakasiran ng mga katrabaho ko. Halos lahat ng siran ko. Ganun pala. Very simple only. If you are doing the things of the world, sabi ko, your destiny is questionable. Pero hindi ko sinabi, hindi ka ligtas. Your destiny is questionable. Because will God ask you and you will account to Him. What did you do? Diba? What did you do? If I were you, choose life. I'll give you the story of Abraham in Lot, Genesis chapter 13, verse 5 to 18. Isa sa Marigo na lang. Sabi dito, Abraham is, mas maganda siguro, tingnan natin. Oh. Genesis chapter 13, verse 5 to 18. And Lot, who went with Abraham, also had flocks and herds and tents, so that the land could not support both of them dwelling together. For their position were so great that they could not dwell together, and there was strife between the herdsmen of Abraham's livestock. And the herdsmen of Lot's livestock, at that time, the Canaanites and the Perizzites were dwelling in the land. Then Abraham said to Lot, let there be no strife between you and me, and between your herdsmen and my herdsmen, for we are kinsmen. Is not the whole land before you? Separate yourself from me. If you take the left hand, then I will go to the right. If you take the right hand, then I will go to the left. And Lot lifted up his eyes and saw. The Jordan Valley was well watered everywhere, like garden of the Lord, like the land of Egypt in the direction of Shur. Wow! Sabi niya, maraming tubig dito kami. Sabi niya kay Abraham. Oops! Pinalalansan ni Abraham eh. Mayroong isang prerogative, first refusal eh. Pero grabing sinabi, hindi pinilit ni Abraham kasi ako yung one. Ako yung leader. Hindi niya pinilit. Sabi niya, choose. Sabi niya doon. Like the land of Egypt in the direction of Shur. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself all the Jordan Valley, and Lot journey is thus separated from each other. Abraham settled in the land of Canaan, while Lot settled among the cities of the valley of the Philistine as far as Sodom. Now the men of Sodom were wicked. Diba? Emirates. Grabe. Lalaki yan. Laki ng bridge. Kung ang nakatira na tao, wicked, short lang. Kaya nga, nagkaroon ng crisis eh. Huwag kayo maniwala na abundant of material blessing. Hindi matutumba, tutumbahin ng Lord yun. Grabe ang buhay namin doon. Sa Emirates noon. Plus overtime pa, grabe mucho. Pero grabe. Open kasi, open. Lahat doon, pwede mo gagawin. The Lord said to Abraham, after that, had separated from him, lift up your eyes and look from the place where you are. Northward, southward, and eastward, and westward. For all the land that you see, I will give you to you. And to your offspring forever. I will make your offspring as the dust of the earth, so that if one can count the dust of the earth, your offspring also can be counted. What's the reason here? May prerogative siya eh. Lord, ako ang mamili. Pero hindi niya pinilit sa sarili niya. Sige, pili ka. Alam mo yung sikreto, Abraham? Pag pumili siya ng right, pag pumili siya ng right ha, left siya. Kasi kasama ng Lord eh. Pag pumili siya ng left,
right siya, kasama niya rin ang Lord eh. Ganun ang secret doon eh. Hindi yung lugar, hindi yung kumpanya, hindi yung ano tawag, magkano salary. Nandyan bang Lord? O sige na yan. Ipoprosper ka ng Lord eh. Ganun kasi tayo eh. E tingnan, grabe ito. Malaki ito kumpanya. Doon ako. Huwag mo isipin. Isipin mo yung ano, nandyan bang Lord? Yan ang sekreto ni Abraham. Kaya sabi Abraham, here's looking for life. He just let Lot go with him. He is supposed to have a pre-God has right to be refusal. Abraham trusted God and let Lot to choose first. Normally, man choose the external view, but God choose the internal. Kita niya yung heart ng Lord. Hindi ako dyan sasama. Dito ako. Samahan ka ng Lord, ganda ang heart mo eh. Halimbawa, mag-asawa, di ba? Sa pag-aasawa, maraming, ano tawag eh? Struggle. Di ba? Sweetheart, maganda itong kotse. Maganda ito. Oops. Di ba? Sis, ganun. Huwag muna tayo ako. Bibili tayo ng kotse para sa Lord. Parang struggle eh. Hindi para sa pamilya. Hindi para sa Lord. Struggle eh. Ay trust God, choose God. Abraham succeeded but Lot's place was destroyed by God because of the fall of sin. Makita po natin, alam mo yung bansa natin mga year 1960, kakaiba noon eh, di ba? Ako noon, sabi ko sa lula ko, sa nanay, lula pala, may nakita ko. Napira, balik mo yan. Wala nga may-ari nito eh. Balik mo. Ilagay mo sa church. Hindi rin nila alam anong may-ari. Ganun ang parents noon eh. Balik mo yan, hindi sa'yo, wag mo may lalagay ka dyan, wala may nangyari. Pero ano ngayon? Sabi niya, pa, hindi ako nakapagbayad. Okay yan. Iba na ngayon eh. Diba nakita yung mga anak ko, okay? Hindi nagbayad. Diba? Convicted ka ng Diyos, balik ka, bayad ka. Yeah? Alam mo, puminsan, sobra 100. Balik mo. Kasi anak ka ng Diyos eh. Nakikita ka ng Lord eh. Amen. Kaya importante eh. Kakaiba, di ba? Totoo yan. Kakaiba. Gumawa ng kalukuhan yung mga anak mo, babae o lalaki. Ganda, ayos yan. Di ba na hindi nakapagbayad? Ayos yan. Sabi ng pulis, bakit nangungutong ka? Wala, maliit lang ako sahod eh. Ganun, wala naman, ganun. Nangungutong eh. Sabi na teacher, sige, maglaro kayo dyan, maglaro. Bakit hindi mo tinuturuan ito? Diba? Maliit lang sahod namin, bala na sila. Grabe. Kauntan mo, bakit yung kwan mo yan? Diba? Laki ng kwan, mapupunta sa gobyerno, wala may kinukurap. Diba sa totoo lang, punghanis lahat ng pulis. Diba? Maganda pakikisama sa mga motorista. Magpipi sila ng tax. Nakita ng government tax, laki, sige, increase salary. Teacher, hanis ang teacher. Kita yung estudyante nila, hope of the land. Magiging professional, magpipi ng tax, tataas yung sahod nila. Kasi pa kasi ang mentality natin ngayon eh. Ito lang. Hindi tayo nag-iisip ng effect ng destiny natin eh. It's a choice between life and death. Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 3. Now it shall be, if you diligently obey the Lord your God, being careful to do all His commandments which I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All this blessing will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. The Lord says, He will bless you. Di mapakiramdam mo hindi kay bless? Brad, 2 taon na ako dyan, balik-balik sa kwan sa church nyo na. Ganun pa rin ang salary. Relax. Diba? Baka yung bukas ka na bigyan ng Lord times 2 salary, mag-give up ka na, relax. In a brink of success. Kasi alam ng Lord, hindi mo na. Kasi ito yung heart niya. Yung mold ng Lord yung heart mo. Sabi ko kay Brother Felix, bakit nag-stay ka doon ng 22? Wala kami makuha doon.
Atin ka dito. Atin prayer meeting, makarinig ka ng salita ng Lord, makita mo ang kapatid, atin ka dito. Di ba? Kung hindi naman pilit ang overtime, sabihin mo, boss, sa'yo na lang. Ano, pilit sa overtime ka? Hindi. Piliin mo ang Lord. Di ba? Natural, talo ka eh. Di ba? Pero sa totoo lang, nag-i-invest ka lang sa Lord. Amen. Alam mong Lord yun. Verse 3, blessed shall you be in the city, and blessed shall be in the country. Wherever you go, you will be blessed. Pumunta ako ng Emirates. Sa totoo lang, pinilit ko yun eh. Sabi ng Lord, pagkatapos ko ng kwan, balikan ng Saudi. Narinig ko eh. Kung gusto ko doon, pinilit ko. Sige, pilit ako doon. Grabe, 7 months walang sahod. Kaya may namit ako doon na pastor eh. Syrian. Okay yung nagpipris ako sa Lord. Grabe. Iyak eh. Iyak. Walang sahod eh. Kutsi ko, bininta ko yung 350,000 na para maka-enroll yung bata. Pastik. Pinilit ko ang Lord eh. Gusto ko eh. Kaya binalik ako ng Lord ng Saudi. Minsan ganun sa buhay natin. Pag pinilit natin, sarili natin, madisgrasya tayo doon. Pero kung pinilit natin ng Lord, andoon yung smooth na takbo. Salamat kay Brad Cesar. Testimony siya. Sabi niya, nag-stipot ako dito sa Lord. Iba na ngayon yung attitude niya, karakter. Biruin mo yung kasama niya, nag-attend sa Alcobar Bible Study. Yung that day, pupukpukin niya raw yung martilyo yung one. Napunta ka dito, hinila niya. Upo ka dyan. Eh may naman tayo graduate. Siran mo na. Tumanggap. Sabi niya, Pastor, blessing ito, bakit? May pupukpukin sana ako eh. Ano mo? Hayaan mang Lord magpuan dyan. Patawarin mo lang sa saka. Pakabuti ng Lord. Reality, there are many overseas workers when abroad in their family destroyed. Why? Don't go after the money you earn, but go after the Lord. When you come here, go after the Lord. You will be blessed if God is with you. That is the real meaning of that. If you want to choose life, you are choosing a narrow gate. John chapter 1 verse 14 to 18. Narrow gate means in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. And the Word became flesh and dwelt among us. We saw His glory, glory of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Verse 15, John testified about Him and cried out, saying, this was He of whom I said, He who comes after me as higher rank, for He existed before. For His fullness we have received in grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth were realized through Jesus Christ. No one has seen God at any time, only the begotten God who is the bosom of the Father. Yes, explain this. Bakit word? Who is the Word? The Word is Jesus Christ. You live with Christ, wherever you go, you are blessed. It means to say, the presence of God in you, that is the real blessing, and not the place, not the company or work, but when God is where, when you choose to work, do not ask for salary, but God is there. Tanong mo. That is why very important to find the Lord in the work, in the ministry, your home, in other place. As Moses told, Lord, I will go with you. I will not go if you will not go with me. Proverbs chapter 8, verse 35, he who finds the Lord finds life and find favor from Him. Pag nakatagpo ng Panginoon at pinili mong Lord, pinili mo ang narrow gate, pinili mo si Jesus Christ. Bakit? Ngayon, not everyone, sabi Matthew chapter 7, 21 to 23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does not the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, did not we prophesy in your name cast out demon, in your name perform miracles? If you see a person that casts out demon, do not go with him immediately. Test every spirit. Test every spirit. Bakit kaya? Kasi bakit? Hindi kita kilala. Ang real lang nakilala ng Lord ng ano, yung mga anak niya. Na hindi nagsasabi sa kanya, Lord, kasi ano tawag, tanggapin mo ako dyan sa heaven. Kasi nagpalayas ako, nag-preach ako na marami, nag-win ako ng ano. Hindi. Tayo mga anak lang dyan, sabi natin, Lord, receive me in heaven because what you did. Yun ang sinasabi dyan, explain eh. Bakit kaya? Kasi pinagmalaki nila, nagpalayas ng demonyo, hindi naman tayo maligtas ng ating mga gawa eh. Yun ang explanation dyan eh.
Sabi ng Lord, depart from me. I do not accept this good works. I accept only my son. Who tell me, you saved me because what you did. Palakpakan na natin, Panginoon. If you see a person cast out, do not go with him immediately. This evil spirit. Sometimes there is a man possessed evil spirit, you can cast out. The Lord is with you. Greater is He who is in the world that is in the Lord. Kaya, importante, anong importante?